mga kaibigan! Maligayang pagdating sa ating panibagong video. Sa mga hindi pa po pala nakakilala sa akin, ako nga po pala si Binibining Lorelaine Taylor Diaz, 21 taong gulang na kung saan nasa ika-4 na taon na po ako ng kolehiyo mula sa Cebu Normal University, Medellin Campus. Ngayon, makikita ninyo ang suot ko na kung saan may pula, may kislap, may panibagong Pasko na tema. Tama! Pero hindi lang ito basta kasuotan sa Pasko. Kundi suot ko to kasi ngayong Pasko, gusto kong pag-usapan ang mga kwento. Hindi lang yung masaya, kundi pati yung may sakit. Hindi yung sakit sa sugat sa katawan, kundi sakit na galing sa ating mismong karanasan. Hindi lang sa ating karanasan, kundi maging sa lipunan at tahimik na pakikibaka ng bawat tao. Kaya, dahil dito, magandang simulan natin sa katanungang, ano nga ba ang panitikan para sa akin? Para sa akin mga kaibigan, ang panitikan ay parang Pasko. Bakit nasabi ko na parang Pasko ang panitikan mga kaibigan? Kasi sa Pasko, may saya, may liwanag, pero may mga bahagi ring mabigat at mahirap intindihin. Tama? Kasi mga kaibigan, ang panitikan ay tahanan ng kwento, tagumpay, pag-ibig, at saka kabiguan, paghahanap, at pati mga sugat na unti-unting nakihilom sa pamamagitan ng pag-unawa. Alam niyo mga kaibigan, kung may kausap ako na bata, alam niyo ba kung ano ang sasabihin ko sa kanya? Uy, bata! Alam mo ba na ang panitikan ay parang regalo? Bakit nasasabi kong parang regalo? Kasi bata, minsan masaya ang laman, minsan malungkot, pero palagi kang may natututunan. So yan ang ibig sabihin ng panitikan para sa akin. Pero higit sa kahulugan mga kaibigan, nagiging totoo ang panitikan kapag naging bahagi na siya ng buhay mo. Kaya, bilang isang estudyante mula sa Cebu Normal University, Medellin Campus, ang panitikang Pilipino mga kaibigan ay parang parol. Ito parol. Bakit? Bakit na naman parol mga kaibigan? Kasi kahit na may pagod, may personal na bigat, may ilaw itong nagbibigay sa atin ng liwanag. Kaya alam nyo ba mga kaibigan, sa bawat binabasa ko, may paalala na hindi ka nag-iisa sa pinagdararaanan mo. May lakas, may perspektibo na kung saan nanggagaling siya sa kwento ng ibang tao. Pero para maintindihan nyo mga kaibigan kung bakit malakas ang hatak ng mga akdang ito. Bakit nga ba mga kaibigan? Kasi kailangan nating balikan kung saan talaga nagmula ang panitikan natin. Hindi ako si Chismosa ha, may alam lang. Para sa akin mga kaibigan, ang nalalaman ko lang tungkol sa kasaysayan ng panitikang Pilipino mga kaibigan ay parang mahabang simbang gabi. Bakit na naman mahabang simbang gabi, mga kaibigan? Kasi alam niyo mga kaibigan, may hirap, tama. May lamig, pero may malinaw na pag-asa sa dulo. Alam niyo ba mga kaibigan? Nagsimula tayo sa alamat, ipiko, at kwentong bayan ng ating mga ninuno. Alam niyo mga kaibigan, nang dumating ang mga mananakop, doon natin naranasan ang sakit ng pagkawala ng wika, kultura, at saka kalayaan mga kaibigan. Pero sa kabila ng sakit mga kaibigan,
Hindi tumigil ang mga manunulat. Nagsulat sila para lumaban, para panatilihin ang identidad, at para buhayin ang diwa ng pagiging Pilipino, mga kaibigan. Kaya nang dumating ang 1,987 Konstitusyon at Republic Act 7,104 na kung saan para bang ibinalik ang dignidad ng ating wika at panitikan. Kita niyo yun, mga kaibigan? Ang kasaysayan ng panitikan ay kwento ng sakit na naging lakas, mga kaibigan. At dahil ganyan kalalim ang pinagdaanan ng panitikan, mga kaibigan, hindi nakapagtataka, tama, na may mga akdang tumatak talaga sa akin. Alam ko maging sa inyo rin, mga kaibigan. Alam niyo ba, mga kaibigan, simula pa nung elementarya, tumatak sa akin ang Noli Me Tangere kahit bata pa ako noon. Kasi alam niyo, mga kaibigan, ano ang dahilan? Kasi ramdam ko ang sakit ng mga tauhan, pang-aapi, kawalan ng katarungan, at tahimik na daing ng taong walang boses. Yun ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit gusto ko ang panitikan na Noli Me Tangere. Hanggang kolehiyo, si Rizal pa rin, mga kaibigan, ang babalik-balikan sa bawat pahina, may kirot. Pero paggising, mga kaibigan, pinaalala niya na kahit masakit ang katotohanan, kailangan natin itong harapin, mga kaibigan. Tama, mga kaibigan, kahit may lungkot, may pag-asa pa rin, mga kaibigan. Kasi para sa akin, mga kaibigan, ang mga akda ni Rizal ay Pasko. Ay parang Pasko, mga kaibigan. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, mga kaibigan, may lungkot, pero laging may pag-asa. Kaya kayo, mga kaibigan, huwag mawalan ng pag-asa sa buhay. Tama? Tama, tayo ay maniwala lamang. At mga kaibigan, alam nyo ba na higit sa istorya, ang tunay na tanong ay kung paano tayo or paano ako hinuhubog ng ang pagkatao ko sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga panitikan. Napakalaking tulong ito, mga kaibigan. Oo, malaking tulong. Kasi nga sa panitikan ni Lombera, alam niyo, mga kaibigan, ang panitikan ay salamin ng lipunan, ayon kay Lombera. Bakit ang panitikan ay salamin ng lipunan, mga kaibigan? Kasi, mga kaibigan, sa salamin na iyon, mga kaibigan, ang panitikan ay na kung saan nakikita mo doon, mga kaibigan, ang iyong sarili, maging ang aking sarili, mga kaibigan, na kung saan may mga tanong, damdamin, at takot na hindi ko kayang masabi, o takot na hindi ko masabi. Mga kaibigan, sa panitikan na iyon, naiintindihan ko na ang sakit ay hindi pala personal. Parte siya ng mas malawak na kwento ng mga Pilipino. At doon ko napagtanto, mga kaibigan, na hindi lang gumaling ang sugat sa panitikan. Naiintindihan mo rin kung bakit ka nasaktan. Yun, mga kaibigan, pero huwag mawala ng pag-asa dahil sa gitna ng dilim, may liwanag na paparating. Tama? Tama. So ngayong Pasko, mga kaibigan, sana hindi lang saya ang maalala natin, mga kaibigan, kundi pati ang kwentong nagpatatag at nagpakilala sa atin bilang Pilipino, mga kaibigan. Muli, mga kaibigan, ako po si Binibining Lorelaine Tillior Diaz mula sa Cebu Normal University, Medellin Campus. Ito ang maikling kwento ko tungkol sa panitikan. Maraming salamat at maligayang Pasko!